Welcome to Chill Talks, Real Win. Dito, chill lang ang usapan, pero real ang impact. Real stories, real struggles, patuloy na lumalaban sa buhay para maabot ang goals nila. Kung gusto mong mag-grow, ma-inspire at ma-level up, nandito ka sa tamang place. By the way, I'm your host. This is Coach Leia. And samahan niyo ako sa mga usapang hindi lang nakaka-inspire, kundi makakatulong talaga sa journey niyo. For today's episode, may kasama tayong special na guest na mag-share ng kanyang journey. Kung paano siya nagsimula, ano yung mga pinagdaanan niya, at paano niya na-achieve yung mga wins niya ngayon. Wag na nating patagalin. Let's welcome Coach Arnel Curulio. Ayun, hello po sa mga nanonood po dyan. I'm Arnel Curulio po. Okay, dito Coach Nel, chill lang tayo Pero siguraduhin nating merong mapupulot sila. So let's dive in. Let's go! Okay, so Coach Nel, paano ka nga ba dito nagsimula sa DBA and ano ba yung background mo? Ayun, so again, magandang umaga po, Head Coach Leia, no? So background ko po before, siguro ako po is college graduate. And at the same time, marami po akong mga trinay na trabaho before. So nag-try po ako maging pahinante. Kasi yung kapatid ko po, yung asawa yung bayaw ko po, in short, meron po silang mga trucks. And at the same time, that time, parang gusto ko lang din itry. Okay, yung pagpapahinante. Kasi nga, kumbaga, may binibigyan din ako ng bayaw ko na yon ng Panggastos. Panggastos, oo. Tapos, medyo struggle ako kasi hindi talaga ako sanay sa ganun. Medyo hard talaga siya kasi siya. And then, na-experience ko yon siguro pag pumupunta sila ng Manila, sumasama po ako doon, Head Coach Leia. And then, madami, background ko before, nagtinda din po kami sa loob ng school namin. Okay, that was fourth year na ako, college. So, nakapag-come up kami ng isang small business lang din naman, canteen sa loob ng school. And, tawag dito, yung pansit luglog, yung may sabaw na pansit, nagbibenta kami nun sa loob ng school, Head Coach Leia. So, in short po baga, hindi naging dahilan sa akin yung situation ko para hindi rin makapagtapos ng pag-aaral. And honestly, sobrang nag-struggle din po talaga ako in terms of sustainability ko po sa pag-school ko. Kasi, hindi naman po ako fully supported ng family ko, yung parents ko po in terms of my schooling. Kasi, 10 po kayo magkakapatid. Madami-dami. And ako po yung bunsong lalaki. Ako po yung pangsyam. And okay. After ko po, may may kapatid pa ako, isang babae. So very struggle po talaga. So na-try ko po na magbenta po sa loob ng school namin. Yung mga professor po namin, talagang binibentahan namin. Mga donut, mga something food na pwede nilang kainin. Para at least, masustain ko din yung pag-aaral ko. Kasi hindi po ako Head Coach Leia yung naghihingi sa parents, pahingi na ganito, ganyan. Wala po sa akin yung ganon. And hindi ako nasanay na ganon. Kaya humahanap talaga ako ng pwedeng pagkakitaan ko din. Lalo-lalo na kapag college. Kasi pag college, mas madami po talagang gastusin. So although naman, scholar naman ako sa school namin, pero may mga babayaran pa din, mga miscellaneous fee. Yun po ang pinakang struggle ko din before. Saan ka ba niya nag-aral? Bicol University, specifically. Bicol Head Coach Leia, yes, Bicol Okay. University. Actually, ang kwento ko po niyan, Head Coach Leia, is first year po ako, nag-aral po ako sa loob ng hospital. Kasi that was 2019 or 2020, online. Kasi na-aksidente kasi yung papa ko that time. And siya doon sa Naga, sa BMC, sa one of the biggest hospital sa Bicol. Sa Naga yun. And 7 months. 7 months ako doon. Very struggle ko, Head Coach Leia, kasi pag may PE, doon ako sa hospital gumagawa kasi may mga dance doon meron dong sayaw, pag PE, pag first year ka PE. Sayaw, may mga iba pang ginagawa, exercise. So very struggle ko po talaga 'yon. Kaya bababa din yung grades ko doon. Kasi kumbaga hindi ako nakagawa ng ibang projects ko, yung mga ibang projects ko sa PE. Kasi nga nasa hospital po ako. Okay. And malayo po yung bahay namin, tas doon sa hospital. So siguro mga 3 hours. Ibig sabihin nun, Coach Nel, kumbaga, at your early age, marunong ka na agad dumaskarte. Yes po, Head Coach Leia, kasi hindi po kami pinanganak mayaman. So marami siguro sa atin na hindi naman talaga pinanganak ng mayaman. And I'm one of that.
Okay. So, hindi po ako, kumbaga, I'm very proud din na hindi po ako lumaking mayaman kasi natutunan ko pong dumiskarte po talaga. Yun ang Tama. pinaka-the best po na natutunan ko. Okay, pero syempre very proud ka kasi 'di ba dahil dun sa pagsusumikap mo, right now naka-graduate ka on Oo your naman own, po, 'di ba? Head Coach Leia. Grabe. Okay. So anyway, Coach Nel, paano mo ba nakilala si DBA? Okay, si DBA po, Head Coach Leia, always siyang dumadaan sa feed ko, sa Facebook ko. Kasi, nag-Facebook po talaga ako that time. And marami ako nakikita. Mga estudyante, mga mas bata pa sa akin, na kumikita daw because of Digital Biz Academy, because of Okay. DBA. Sabi ko, ano ba yan? So, ako naman, Head Coach Leia, hindi naman sa kasi very skeptic po talaga ako. Lalong-lalo na kung nakikita kong online. Kasi I am not very aware sa online kasi pag online kasi parang parang alam mo yon, always laging iniisip baka hindi maganda. Baka hindi totoo, Oo, baka hindi ganon. totoo. So ako talaga I'm very skeptic. Sa mga nanonood po, I am very skeptic po talaga. Okay? So yun ang nag-ano sa akin, sabi ko ano ba to? Kaya medyo natagalan ako sa pag-decide. Kasi always siyang dumadaan sa feed ko eh. Okay. So ibig Always siya. sabihin yan, sikat talaga si DBA Yes kasi po. lagi mong nakikita sa Oo. feeds mo. At the same time, Head Coach Leia, is that hindi lang ako yung nakakita ng DBA. Kundi yung isa kong classmate. Oo, Oh. actually kasama ko siya before nung nag-usap kasi kami na always na namin nakikita yung DBA and nakapag-attend kami ng mga meetings ng DBA. So, yun, kumbaga, very talaga siya, known talaga, yung Digital Biz Academy. So ibig sabihin nun, marami na kasi siyang natulungan. Yun po. Diba? So anyway, ano nga ba yung naging reason mo, Coach Nel? Bakit mo ginawa si DBA? Okay, in terms of reason naman, well, sabi ko nga po, Head Coach Leia, hindi ako pinanganak ng mayaman. And then, gusto ko din magkaroon ng breakthrough sa life ko. Okay. Kasi yun, siguro naman, lahat naman tayo, mga nanonood dyan, lahat naman tayo gusto maging successful sa life nila. So, hindi ako maging hypocrite about dyan kasi lahat naman tayo talaga gustong maging successful. Pero hindi ko alam kung paano. Kasi kung mag-work ako, gaya ng before, nung nag-apply ako, wala akong nakitang trabaho na may mataas na sahod. Kasi yung mga sahod before talagang very minimum lang talaga. Okay, so yun ang nakapag-push din sa akin na gawin or subukan yung Digital Biz Academy, yung DBA. Kaya talagang I'm very proud din na talagang pinag-isipan ko siya tapos nag-decide agad ako. Oh, that's great. So, ano yung, kumbaga, bakit ka nag-decide na gawin si DBA? Kasi I think ginawa mo siya part-time muna, Yes, diba? part-time. Habang Pinart-time nag-aaral mo na ako. siya. Oo, tapos, yun nga, kumbaga, bakit ka nag-decide na gawin siya? Siguro parang nakulangan ako sa ginagawa ko sa pag-aaral ko. Kasi kung mag-aaral lang ako, tapos wala akong side hustle or part-time na ginagawa, parang hindi ko siya masusustain kasi puro gastos. Oo. So since sabi ko naman, may mga time naman ako na walang ginagawa, hindi naman araw-araw, oras-oras, may pasok ako. So sabi ko, what if i-try ko siya na gawin habang nag-aaral ako? So ginawa ko siya part-time. Okay? Tapos ano yun, di ba, most of the time naman kasi parang pag sa Facebook, minsan nag-scroll lang tayo, Oo. di ba? Actually, most of all, mga gumagamit ng Facebook, scroll lang talaga yung nila. So, at least na-maximize mo dito. Yes po, na-maximize ko po Okay. talaga siya. So, since nag-decide ka na gawin si DBA, ano yung mga naging result mo nung ginawa mo siya? Ayun, in terms of result naman po, siguro ako yung very blessed in terms of result kasi hindi lang po binibase yung income dito po sa DBA, pati po yung personal development. Okay, so na-improve ko po yung personal development ko at the same time communication skill na dati before hindi ko talaga, I am very struggle in terms of communication kasi Head Coach Leia talagang sobrang mahihain din ako. Pero hindi nahalata ngayon kasi nag-improve na din, 'di ba? Because of DBA. And kumita tayo siguro yung first income ko in just 1 month, 5,000. Oh. 1 month, part-time ginagawa. And then right after noon, kumita ako ng 10,000. 3 weeks. 3 weeks. Oo, 10,000. Nag-aaral pa ako that time, part-time ko lang siya ginagawa. Oh. And then right after noon, parang sabi ko lumalaki yung income ko habang ginagawa ko siya, binibigyan ko siya ng time. And right after noon, after ko ng graduation, full time ko na siya.
Okay, nag full-time ako kaagad kasi nakita ko habang pag binibigyan ko siya ng oras, ng time, talagang lumalaki yung income ko eh. So, before, hindi talaga ako naniniwala na may income talaga dito Oo. sa DBA. Hanggat kasi tayo mga Filipino, to see is to believe tayo. Yes. 'Di ba? So, to see is to believe, kailangan mo nang may mahawakan, may makita before maniwala. So, ako naman, naniwala talaga ako. Kasi marami akong mga nakikita ng mga estudyante, nag-aaral pa, part-time, tapos may mga undergrad, may mga hindi na nakapag-aral. Sabi ko, ito hindi nakapag-aral, kumikita. What if ako, Yes. magagraduate na ako ng college that time eh. So, may mga bata, may mga tambay na talagang kumikita ng maganda din. So, I am very curious talaga na parang sabi ko, ano ba yan? Ano ba talaga yan? So, that's the time na nakapag-decide talaga ako na wala naman siguro sa akin mawawala kung susubukan ko siya. And doon nag-start yung mga naging result ko dito. Okay. And at the same time, nakapag-travel pa po ako ng Baguio. Free incentive. Libre po, wala akong binayaran ni piso. Wow. So grabe na bless po ako nun kasi nung nag-aaral po ako, nagpo-plan talaga kami, Baguio talaga. Pero yun nga, parang nagaganon-ganon kasi walang budget kasi kailangan talaga ng ng budget Oo, pag ganun pag talaga. nag-travel ka. And then hindi din biro yung gastos pag sa Baguio pumunta kasi Yes. malayo po talaga Oo. yon. So, yun, kumbaga drawing lang yung plano namin ng mga classmates ko before. Oo. And ngayon, kumbaga I'm very blessed kasi nakita ko yung DBA and hindi ako kumbaga nagdalawang isip na subukan to kasi nga nakita ko yung mga result ng mga nauna din sa akin. At the same time, yung mga nagtatry right now and nakita ko yung kagandahan na kahit pala nasa bahay ka, work from home lang, pwede kang kumita. Yun po Yes. ang kagandahan ng DBA sa DBA, Digital Biz Academy. And ano pa, dito ko din po nabili yung first iPhone ko, 15, Wow. brand Grabe. new. How Opo, old are you now? 24, kaka 24 ko lang. Grabe, 24 years Last old. 20 diba? last 24, April 24. Nabili ko din po, actually 1 year ko pa lang ginagawa tong Digital Biz Academy. Oo. 1 year pa lang po kasi nag-start ako, nag-aaral ako that time, tapos after ko ng graduation, nag full time na ako agad. Pero ginagawa ko siya part-time talaga. So, dito ko po nabili yung brand new iPhone ko din, na dati pangarap ko lang din, and Oo. hindi ko alam kung paano ko bibili noon, di ba? Lahat naman tayo gusto ng iPhone. Yes. And lahat naman tayo, pwedeng makabili ng iPhone. Pero ang tanong, saan ba galing yung pinambili ng iPhone? Tama. Kasi mas masarap, kumbaga mas masarap na makakabili ka ng iPhone, ng mga gadgets mo, na sarili mong pinaghirapan na pera. Tama. Okay, tapos ano pa ba? Result ko dito, yun, na-recognize po tayo ng community natin. Nakapunta po tayo ng Manila, siguro ilang beses na din. Kasi as probinsyano, di ba? Probinsyano. Oo, probinsyano. Makastay ka sa province, puro punong kahoy yung makikita mo. Iba din pala pag nasa Manila ka. Oo. Specifically, BGC, maraming mga buildings, ganun. So, nakapunta ako doon. And na-experience ko po din dito yung yung lifestyle na before pinapangarap ko lang din. Like, umiinom, ganun. Kasi normally sa atin, ganun talaga pag may celebration. Pero di naman po ako yung umiinom na sagadan talaga. Ano lang, parang tikim-tikim lang. Yun lang talaga. Lifestyle lang ganun. talaga. Oo. Tapos nakakapag-gym. So, yung gym naman, lahat naman pwede mag-gym. Pero iba pa din kapag habang nag-gym ka, tapos kumikita ka. At the same time, yung parents ko din po, yung pinakang number one na kumbaga, na-treat ko na din sila. Nakakapag-ambag na din ako sa amin, sa namin, sa bahay namin. So, yun po ang mga naging result ko po dito. Okay. So, Coach Nel, ano yung mga learning mo, realization mo na nag-start ka, na pumasok sa DBA? Kasi 'di ba, college graduate. So, pwede ka naman mag-work. Di ba? Mm-mm. Pwede ka naman may gawin na iba. Pero bakit ka nag-decide na i-full-time tong DBA? Actually, tama po yun, Head Coach Lea, yung pwede ako mag-work, no? Oo. Pwede yun kasi nag-apply ako before ng trabaho talaga nung nag-aaral pa ako. And siguro ang hindi nakapag-papush sa akin na mag-work is that kapag mag-apply ng work, experience yung hinahanap, paano yung mga walang experience? At the Tama. same time, yung minimum dito right now sa is, alam mo yun, yung parang tumataas yung gastusin, pero yung 300, sahod ang din. alam ko na minimum. Magkano po? 300. 300 pesos. Grabe, Oo, no? ang minimum. So, very siya. Kung tawag dito, kung iisipin natin, yung sahod na sinasahod natin sa trabaho is at tawag dito, kulang sa expenses. Kasi dumatas talaga yung mga bilhin, yung gasolina ngayon, di ba? Sobrang laki na. Tapos, alam mo yun, parang mabagal tumaas din yung sahod Yes. ng in terms of working. So actually, Coach, hindi ko naman po talaga inaano yung sa trabaho kasi di naman talagang startup. Kailangan mo talagang magtrabaho. And doon din po tayo na program na kailangan mo magtrabaho
para makapaghanap ka ng, kailangan mong magtrabaho para maka-income ka ng maganda or kumita ka ng ano. Pero may mga ways pala Oo. na pwede mong gawin. So, yun ang DBA nakita ko. That's great. And very tag dito, hindi bihira yun na imaginein mo kikita ka ng 10,000 for 3 weeks. Yes Yung po. 10,000 kinikita na yun ng isang empleyado for 1 month. And di ba sa'yo, kinita mo lang for 3 weeks 3 weeks lang. And di ba ilang taon ka pa lang, batang-bata ka pa. Marami ka pa ditong i-achieve. Okay, so yun, ano yung naman yung inspirational message mo sa lahat ng makakapanood nitong video natin? Siguro sa akin, hindi ko alam kung may inspire, di ba yung sabihin ko kasi depende naman sa tao. Pero I know for sure na sa mga katulad ko na mga college graduate, wala naman kasing assurance na after mo ng graduation, may work ka na kaagad. Okay? Cum laude ka man or mataas man yung may Latin honors ka man or mataas man yung pinag-aralan mo, wala pa ring assurance. Kasi marami akong before na kumbaga nag-graduate sila but right now nasa bahay pa din. So ayoko kasing maging ganun din ako na maging nasa bahay lang din ako tapos wala akong ginagawa. Kaya nakapag-decide talaga ako na subukan yung mga hindi familiar sa akin na ginagawa. Okay? So yung pagtatrabaho kasi kumbaga yun nga, sabi ko, walang assurance na after mo ng graduation, makakapaghanap ka talaga ng magandang trabaho. Yes. And wala pang assurance na yung trabaho ba is maganda din yung yung sahod, 'di ba? Number 1 na goal natin yung mataas ang sahod, 'di ba? So, yun ang naging ko doon that time. Siguro share ko na lang din sa inyo, yung message ko na lang din. You decide. At the same time, kailangan nyo kasing maging open mind sa lahat ng opportunity. Kasi kung always tayong negative sa lahat ng opportunity, wala sa ating darating. Okay? Or kumbaga nag-pray tayo ng opportunity tapos pag may dumating, sasabihin baka hindi totoo, 'di ba? So tayo, nag-overthink tayo. So kapag nag-pray ng opportunity, pag may dumating, yun na yung pinagpe-pray mo. So siguro ang last message ko sa inyo, marami kayong nakikita ng mga nagka-result at the same time, marami kayong mga nakikita na maganda yung nagiging resulta. Kaya I know for sure na kung kaya ng isang college graduate, na konti lang naman yung experience, hindi naman ganong madami, I know for sure na kayang-kaya din mga nanonood kayo. At the same time, mga students naman, wag niyong sayangin oras niyo habang nag-aaral kayo, pwede niyong gawin. Katulad din ang nangyari sa akin, Head Coach Leia. Thank you so much, Coach Neil, sa iyong inspirational message. At syempre, sa pag-share ng iyong kwento sa Welcome atin po. today. So, that's it for today's episode of Chill Talks and Real Win. So, if may natutunan ka today, don't forget to share this with your friend. Baka ito na yung message na kailangan din nila. Follow, like, and stay tuned for more real stories and real win. Again, this is Leia, reminding you to keep it chill, but always go for the real win. Bye! Bye!